sa mga nanginahanglan. Gugma sa Diyos ang kasandigan. Gugma sa Diyos ang kasandigan. Mahirap man o mayaman, kabustig ko ang paniimbagan. Mamamya o kapara, emo kalingwan, itatang mo king puso't isipan. Serbisyong bayanihan. May dukha, may luha, walang anuman sa buhay. Sino ang kanilang karamay sa gitna ng bigabi at lumbay? Paglalagad niya tinabangan, buhi ang pagkabangay. Magkasikat saray, magkakukulan, panangaraw na Diyos o sandigan. Diyos o sandigan, Panglaw man bueno na bakna, ang amin at darapang na. Pagtulong sa kapwa'y huwag mong kaligtaan. Itatak sa puso't isipan. Sa puso at isipan. Serbisyong bayan, serbisyong bayanihan. Buhay ang pagtutulungan. Pag-ibig ng Diyos ang sandigan. Ang sandigan. Hirap man o mayaman, lahat may pangangailangan. Tulong sa kapwa sa komunidad. Itatak sa puso't isipan. Itatak sa puso at isipan. Serbisyong Alas 4 na mga kasambahay. Serbisyong bayanihan na po. Today is May 15, 2025. Imagine, hindi natin namalayan ang panahon. Hindi natin namalayan ang buwan, ang taon. Kita mo naman mga kasambahay. Kalagitnaan na tayo, malapit na tayo magkalagitnaan. Hindi napansin. Marami kasing mga ganap. Paano po? Katatapos lang ng eleksyon. Good afternoon muli sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig at nanonood. Thank you sa bati mo. Yung paborito namin ni Miss Jackie Aquino. At syempre mga kasama, tinig ng bata yan. Hindi namin alam si Elias ba yan, si Tercio ba yan, o kaya si Teo. Ayan. Mga kasambahay, salamat sa pagtutok nyo dito sa Radyo Radadad 1350. Live po ang Serbisyong Bayanihan. May podcast pa yan. At syempre, doon naman sa mga nanonood ng UNTV, thank you. Maraming salamat. Yung mga sumusubaybay naman sa social media, maraming salamat po sa pagtutok nyo sa lahat ng mga programa dito po sa UNTV. At syempre, ang ating pagbati sa ating kuya, Daniel Nason. Muli kuya, isang magandang hapon po sa inyo at lagi naman po kayong ingatan ng Diyos. And this time, pabatiin na natin ang ating co-host, Miss Jackie Aquino. Magandang hapon po sa inyo. And I'm sure you're very happy because si Senator Bam ay kasama sa mga nasa top 5. Congratulations, Miss Jackie. Maraming salamat sa mga tumangkilik ka. Thank you very much, Miss Jackie, because I voted for him, not because you're my friend, but it's because of the bills that he authored, especially may kinalaman yan doon sa mga estudyante na alang pang pera para makapasok doon sa mga eskwelahan na pribado, pero nandoon sila sa mga eskwelahan, mga kasambahay, state colleges and universities. Miss Jackie, isa lamang po yan, Miss Jackie Aquino. Good afternoon to you. Yes.
Magandang hapon din po, Miss Annie Rantoy. Magandang hapon po sa ating mga suki ng Serbisyong Bayanihan. And Miss Annie, maraming salamat po. Mabuhay po ang Pilipinas. Salamat po sa lahat ng bumoto po kay Senator Bam Aquino at pati na rin yung kinakapatid ko po, si Senator Kiko Pangilinan. Hindi po natin akalain kasi dahil po sa survey, sila po ay parang medyo alanganin po. Pero naging top 2 and top 5 respectively. And Miss Annie, salamat po at tama naman po. Binoto niyo po si Senator Bam Aquino hindi dahil tayo po ay mag-BFF, kundi doon po sa kanyang mga ginawa. Yes po, Miss Annie, tama naman po yun. And ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng nagdasal, lahat po ng sumuporta, lahat po ng talagang nagtrabaho para lang po siya ay makabalik po sa Senado. Maraming salamat po. At doon sa tinig ng favorite kong baby or bata, no, hello po sa inyo. Ang dami-dami na po niyang pangalan ngayon. Okay. Thank you very much, Miss Jackie. And I will give you another person na binoto ko. I voted for Senator Bongo. You know why? Yung kanyang malasakit. Naku po, napakaraming tinulungan yan. Talaga naman. No wonder na siya po ay nasa number 1. Ilan lamang yan, Miss Jackie. So as we go on, dun sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood, ay gusto rin natin magpaabot ng pasasalamat. As always, pinapasalamatan natin yung mga men and women na behind the scene, nasa news sila, Miss Jackie, na walang humpay na nagbibigay ng mga balita. Yung mga sundalo, yung mga polis, yung mga taga-Commission on Elections, yung mga taga-COMELEC, ayan, lahat yan. And of course, yung mga botante na talaga naman nagsikap sila na mag-cast ng kanilang mga votes, mga kasambahay. Maraming salamat. So what are we expecting now? Doon sa mga elected, trabaho na, magtatrabaho na po tayo, and then mag-start na naman tayo mag-grade sa kanila, Miss Jackie. Because the moment na hingi nila naman yung ating pagsang-ayon every time na sila po ay tatakbo, at least mayroon tayong batayan kasi naglalag tayo nung kanilang mga performance, Miss Jackie. Yes, tama po yan, Miss Annie. Good governance po ang ating ine-expect, no, Miss Annie? And syempre tayo rin po ay nagpapasalamat kay Attorney George Garcia na siya po ay naging bahagi rin po ng UNTV noon. Maraming salamat po, Attorney G. Congratulations sa buong Pilipinas. And Miss Annie, parang maganda naman po ang kinalabasan po ng ating eleksyon. Salamat po sa Diyos. That's correct. And of course, tama ka. Attorney G, alam ko kung ano yung hirap at pagod ninyo. Maraming salamat kasi madami nagsasabi na whether you like it or not, naging maganda yung takbo ng eleksyon. Thank you so much, Attorney G, at sa lahat ng mga nasa Commission on Election. Maraming salamat. And moving on, dito po sa Serbisyong Bayanihan at Miss Jackie, alam nyo naman, tuloy-tuloy ang paglilingkod bayan na mga programa dito po sa UNTV. At yan naman po talaga ang isa sa mga layunin kung bakit mayroon pong UNTV. At maraming salamat kay Kuya Daniel Rason dito po sa patuloy na pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. At atin na agad na umpisahan ang paglilingkod bayan. Dito lamang po yan sa Service on the Dot. Nagpadala po ng mensahe sa ating programa. Ito po ay ukol sa pangangailangang medikal ng kanyang asawa, ang isang butihing may bahay na si Mrs. Glenia Ronquillo. At para naman po sa detalye, pakinggan po natin ang kanyang ipinadalang mensahe. Ako po si Glenia Ronquillo, 59 years old, nakatira sa Barangay Balingaza, Quezon City. Lumalapit po ako sa UNTV, sa Serbisyong Bayanihan, na makahingi po ng libreng gamot para sa aking asawa. Siya po ay na-diagnose sa sakit na dilated cardiomyopathy at kasalukuyang sumasailalim sa gamutan. 7 klase po kasi ang gamot na iniinom niya na halos nasa 150 pesos po ang isa. Sa ngayon po kasi ang bunsong anak ko na lang po ang aming nalalapitan. Kaya kami ay lumalapit sa inyo na nawa po ay matulungan nyo kami. Salamat po. Okay. Miss Jackie, yan ay usaping medikal. Di ba po? Doon sa ating mga kababayan, dapat, yung mga mambabatas ngayon ay nakikinig na. Ano ba ang mga dapat na i-line up pa? So, Mrs. Glenia Ronquillo, isa pong Katoliko siya, Miss Jackie, nangihingi ng tulong. So,
mamaya-maya bibigyan namin po kayo ng update dito sa hinihinging tulong ninyo po. Para at least magkaroon naman po ng linaw kung ano po ay yung maigagawad naman na tulong ng Serbisyong Bayanihan. As always, Miss Jackie, from the start, kayo naman po ay saksi. Napakarami ang mga usaping medikal na idinudulog sa atin kasi nga yung mga serbisyo ay hindi naman sapat. Di ba po? Hindi naman sapat. Baka nakikita natin na talagang pinipilit. Pinipilit yan. Yung mga dapat i-correct. Yung mga pondo na dapat mapunta para ma-improve yung health system natin, Miss Jackie, ay dapat mabantayan natin yan. Kasi this is always the problem of the Filipino people. Kino-compare nila, naku, dito sa ibang bansa, kapag nagkasakit ka, wala kang magiging problema. Di ba po? Wish nila yan na sana in our country, sana isang araw magigising tayo na pag sinabi mong sumasakit yung aking tiyan, pag sinabi mong sumasakit yung aking ulo, anytime pwede ka doon sumawag, pagkatapos may pipick up sa'yo na ambulance at dadaling ka na doon sa hospital. Parang ganon. Kaya yung ibang mga Pilipino, they stayed abroad, Miss Jackie, kasi yung healthcare system, pag tumatanda na sila, napakaganda. Di ba, Miss Jackie? Yes, tama po yan, Miss Annie. Kasi kung ganyan din po ang ating health care system na tayo po, kanyari, ang nagbabayad ng buwis, ay ito po ay napupunta po sa healthcare po natin. Tapos nagiging libre na po, ay madami na rin siguro hindi mangingibang bansa at mananatili rin dito sa Pilipinas kasama po ang kanilang mga pamilya. And Miss Annie, gusto ko lang po sabihin, no, yung mga bagong halal po, sana sila po ay talagang servant leaders. Ang pera po na gagamitin po nila ay pera po ng bayan. That's sa atin correct. po yan. And sana malesen po ang kurakot kung hindi kayang eradicate ng buong buo. No? Pero sana, alam niyo, Miss Annie, pag yung katabi mo, yung kasama niyo ay gumagawa ng mabuti at malinis, ikaw po ay nahahawa. Kasi parang nakakahiya kung gumawa ka ng kasamaan. So kung mga kasama mo, mga katabi mo, kunyari magkasama tayo dito sa UNTV, no? Pag gumagawa ang iba ng mabuti at nakikita niyo yon, parang gusto mo maging katulad nila, di ba, Miss Annie? Nakakahawa yung kabuti. You set a good example para pamarisan ito, so, yun ang pinupoint ni Miss Jackie. So, Miss Jackie, going back dito sa ano ba yung detalye niyan na hinihinging tulong ni Ma'am Glenia, Miss Jackie? Yes, thank you po, Miss Annie, no? 60 years old po ang asawa ni Glenia, no? Siya po, ang pangalan po niya ay si Ramon Ronquillo. Na-diagnose po siya ng dilated cardiomyopathy. Ito po ay ang enlarged heart, mahirap po yung mag-pump po ng dugo, no? At madalas na makaramdam si patient ng unstable na pagtibok po ng kanyang puso. Kung kaya't pina-check up nila ito at na-diagnose nga po na may dilated cardiomyopathy. Noong year 2014, nang lagyan si patient ng pacemaker upang maging tulong sa pagtibok ng kanyang puso. Noong 2022 naman po, ito ay kinailangan ng palitan ng kanyang pacemaker. Kung kaya't May 2023 ay dinala agad nila ito sa ospital para nga po sa pagpapalit ng kanyang pacemaker. Sumailalim na si patient sa gamutan. 7 klase ang kanyang maintenance na gamot na umaabot na halos 150 pesos ang isa doon. So, Ms. Annie, meron po tayong action dito. That's correct, Miss Jackie. Action taken. Ma'am, yung medicines po ni Miss Glenia Ronquillo Hasmand, itong asawa niyo po ay ni-refer na agad po ito sa MCGI. Ang dapat niyo pong gawin ay mag-coordinate kayo agad sa ating handler na si Shane Botalon. Ano po yung inihingi niyong gamot? Ulitin ko po, Miss Glenia Ronquillo, si Miss Shane Botalon po. Botalon ang may handle sa inyo. Immediate po yan, magko-coordinate po sa inyo. So, Miss Jackie, batid naman din natin ating mga kababayan na nanghihingi ng tulong dito. Bumabalik yan para mag-update at sinasabi nila na salamat po sa Diyos kasi napagkalooban na po kami. So, ang tawag lamang po kayo sa tawag ni Miss Shane Botalon. Maraming salamat.
At para dun sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood, Miss Jackie, kasi siya ay nabanggit na Katoliko. Mga kasambahay dun sa mga bago na nakikinig at nanonood, hindi po requirement sa amin kahit anong mga political or even your religious affiliation. Hindi po yan requirement, hindi itatanong, hindi kayo pwede dahil kayo ay ganito-ganito. Wala pong ganun, ha? Maraming salamat at magandang hapon. And Miss Jackie, susunod agad natin. Mayroon pang lumapit sa atin ngayon sa ating programa ngayong araw si Mrs. Bautista upang manawagan naman ukol sa nawawala niyang ama. Mga kasambahay, para sa detalye, pakinggan natin ang kanyang panawagan. Ako po si Susan Bautista. Nananawagan po ako sa tatay ko 3 linggo nang nawawala. Lahat na po naikutan ko yung lugar, di ko makita eh. Nananawagan po ako sa inyo na sana tulungan niyo po akong makita tatay ko. 94 years old na po siya ngayong 21. Walang awa niyo na, huwag nakita niyo, tumawag po kayo sa amin. Nagkakasakit na po ako sa kahanap sa kanya, hindi makatulog. Hindi rin ako kumakain. Kasi iniisip ko po siya kung kumakain ba siya, kung kumusta na po ba siya. Hindi ko na po kasi alam kung anong gagawin ko eh. Ako po kasi ang nag-aalaga. Tinakasan po ako nung araw na yun ng April 22. Tapos hindi na po siya nakabalik. Yun lang po ang nung nawala po siya 2 beses, nakabalik naman po siya kasi alam niya pa yung pangalan niya, yung address. Ito pong huli talagang hindi na siya nakabalik. May nakakita raw po sa monumento. Tapos hindi naman nila inano sa amin dahil papasok daw po ng trabaho. Ilang na po ako balik-balik kung saan ako pupuntang lugar. Minsan po nawala siya sa Malabon Katmo, na-rescue naman siya ng mga barangay nakabalik. Ganon din po sa Blooming Treat. Kasi nagsasalita pa nga po siya. Ewan ko lang po ngayon bakit hindi na siya nakabalik nung araw na wala siya ng 6:30 ng umaga. Yun lang po, nananawagan po ako. Sana pag nakita nyo, naman po sa amin. Kasi nahihirapan na rin pa ako sa pag-aalala sa kanya kung kumakain ba siya, kung nakakatulog ba siya. Kahit ano pong mangyari, basta maibalik lang sa amin. Yun lang po. Maraming salamat. Alam mo, Miss Jackie, dito sa mga ganito, kasi si tatay is already 94. Pero lalabas na malakas pa siya, Miss Jackie, ha? Nakakalakad pa siya, ha? Malakas pa siya. Ma'am Susan Bautista, isa pong Katoliko mula dyan sa Valenzuela City. Mahirap yan, di ba, Miss Jackie? Yung mahal mo sa buhay, doon pa sa edad niya na yan, ay nawawala. Bagamat walang sakit, pero pag inalala mo na naglalakad, napakainit, mag-aalala ka talaga. Ang naiisip ko dito, Miss Jackie, yung mga nawawalan ng mga mahal sa buhay, ang gusto sana natin dito para immediate yung aksyon. Lalapit agad sa barangay. Pagkatapos, halimbawa, na-notice mo, few minutes or 1 hour na nawawala, lapit ka kaagad sa barangay, and the barangay, I don't know kung afford doon ng barangay, para mapabuti yung serbisyo, mga kasambahay. Isa ito sa mga hindi pa nagagampanan, at isa rin ito sa hindi ko nakikita na ginagawa. Hindi tayo sa nagmamalaki at nagmamarunong. Napakadali sanang magawa ito, Miss Jackie. Kung halimbawa, yung barangay, nilapitan na kaagad, nawawala, magpaikot na kayo ng sasakyan, doon sa nasasakupan nyo, gumamit kayo ng megaphone. Manawagan na kayo. Pag mayroon kayo natagpuan na matanda na katulad nito, ay ipagbigay alam. Ito po yung mga numero na pwede nyo tawagan. Okay, nakahanda na yan para at least, di ba po, pwede nilang pwede nilang ina-announce, may magmamalasakit at magmamalasakit na magsulat yung number. At kung natagpuan ito, Miss Jackie, agad din ipagbibigay alam sa barangay. Kung sakasakali na nakapunta na doon sa kabilang barangay, di ba po? Sa kabilang barangay, syempre, ipagtatagubilin din naman natin doon sa kabilang barangay na may nawawala po dito sa amin. Yung pinakamalapit na boundary, yung border niya, magko-coordinate na po. Yung parang ganon. But this is the work of the Department of Interior and Local Government. I don't know if they can utilize this kind of suggestion o kaya gusto nila i-implement o kaya mayroon na silang ganong klaseng programa para at least nakakapagserbisyo tayo doon ng mabilisan doon sa ating mga kababayan na nawawala. At doon naman sa mga nagbabantay, naku po, talagang pagtuunan nyo ng pansin
dapat talagang may magbabantay dyan na hindi nawawala sa kanilang paningin. Kasi po, medyo may problema na rin yan sa pag-iisip, di ba? Yung iba may mga dementia na. Miss Jackie, would you like to say something? Would you like to add something, Miss Jackie? Yes, tama po yan, Miss Annie. Siyempre tayo po ay, alam mo yan, nakakaramdam rin po tayo ng pangamba dahil nga po hindi natin alam kung siya po ay nagugutom, kung nakakatulog po ng maayos, kung siya po ay nauuhaw, baka wala naman po siyang dalang pera. At saka, Miss Annie, syempre 93 years old na po siya, hindi natin alam kung siya ay okay. Pero yun nga po, pag ganyan po ang ating mga kasama sa bahay, siguro wag natin iwanan, maski isang segundo lang po, Miss Annie, kasi pwedeng may mangyari nga po sa kanila. Siya po ay huling nakitaan, no? Nakasuot po siya ng sando at saka shorts. At yung striped brown, yung kulay po with black combination. Yan po, siguro sana hindi pa po siya nagbibihis, no? And kung meron po kayong nakikita o nalalaman, pwede po kayo kumontak sa mga telepono bilang 0919-305-3161. Pwede rin po sa 0956-432-9542. At pwede rin po sa 0907-370-9366. At kung medyo makalimutan nyo, ay pwede rin naman po mag-message rin po dito sa Serbisyong Bayanihan o sa UNTV. At ngayon po tayo po ay nagpapasalamat sa inyo, Mrs. Susan Bautista. Sana mahanap po ang inyong tatay. At saka syempre yung masipag na handler nyo po na tumutulong sa inyo, si Miss Shane Botalon. Salamat sa Shane. Tsaka magpaskil din sila sa police station kung i-allow yung face ng mga nawawala. Ano po, baka po pwede din po yan. At punta rin po kayo dun sa mga funeral parlor. Ano po, isa yan sa mga pinapacheck dahil baka mamaya bigla na lang natumba at nawala ng buhay. Bagamat itong mga ganitong klaseng panawagan ay malungkot ito, ano po. Pero yun ang realidad, pinapahanap yan sa police. Pupunta ka sa police station, pupunta ka doon sa pupunta ka doon sa funeraria para mag-check. Ano po, ikutin nyo po yan, ikutin nyo. Pero talaga, kawawa kanina, tinitingnan namin yung panawagan. Talagang sa sobrang init, si nanay, payat siya, pagkatapos mukhang hindi rin healthy yung naghahanap. Kawawa. So, panawagan po namin, baka kayo po ang nakakaalam nito, mayroon kayong informasyon, itawag nyo kaagad dito. Kami na po ang maghahatid. Ano po? Ang Serbisyong Bayanihan na po, we will assist para maihatid ditong si tatay doon sa mismong bahay nitong nananawagan sa atin. Maraming salamat. Hanapin nyo na lamang po, ma'am, ang ating handler. Sino yung handler natin dyan, Miss Jackie? Yes, he's Shane Botalon. Salamat sa Shane, ha? Thank you very much, Shane Botalon. Okay, mga kasambay. Quick break. Di pa tapos ang Serbisyong Bayanihan at muli kaming magbabalik. Feeling overwhelmed? Heart full of joy? Or just need a moment to breathe? Whatever you're feeling, let the music embrace you. Soulful Melodies is back with Volume 3. 7 beautifully crafted songs to match your every emotion. Soulful Melodies Volume 3 is now available in all your favorite digital streaming platforms. Are
Are you ready to take on the challenge? To conquer 44 off-road obstacles with speed, precision, and charity. This is the Manibela Challenge Season 2. The race begins on May 27, 2025 at K-Dirac, Orani, Bataan. Gear up, hit the track, and ride for a greater cause. Register now. Ano ang mga kontrobersiya pagkatapos ng eleksyon? Papaano hinaharap ang mga reklamo? At papaano natin mapapanatili ang tiwala sa demokratikong proseso? Samahan si Attorney Mimi Sandoval Sebrio at Attorney Joey Domingo sa Untahang Legal ngayong Biyernes, alas 8:30 ng umaga, dito lang sa UNTV, your public service channel. We thought na kapag tayo nag-post sa social media, it could help. Oo, nakakatulong siya in other terms of accident, but not in fire. Instead na ang tao ngayon ay lumayo sa isang insidente, lumalapit pa. It's not about the fire also, but it's about risking their lives because they're going near. Welcome back muli mga kasambahay. There's a saying, great communication isn't measured by how well you speak, but by how clearly you're understood. Na nangangahulugan ang komunikasyon ay hindi nasusukat kung gaano kagaling magsalita, kundi kung gaano mo ka-epektibo na naitatawid ang inyong mensahe sa kausap, Miss Jackie. Thank you po, Miss Annie. And being a good communicator is a skill lalo na sa iba't ibang profesyon. Paano nga ba natututunan ang good communication skills for your professional growth? Yan po ang ibabahagi sa atin ng isang corporate protocol and communication specialist, and siya rin po ay ang CEO ng TalkShop and COO ng Housing Interactive. Please welcome back to our program, Ms. Sheila Viesca. Magandang hapon po, Ms. Sheila. Happy naman po ako at kayo ulit ang aming guest. Afternoon po! Likewise, Miss. Yes, thank you, Miss Jackie, Miss Annie. It's a pleasure to be back again. Maraming salamat at lagi po kayong available. Napakahalaga ng mga pinag-uusapan natin. Imagine, paano ka magiging effective communicator? Kaya nagkakagulo dahil hindi maitawid ng tama yung mga komunikasyon. Di ba? So, okay. Ito na yung first question ko, Miss Jackie. Allow me to ask the first question. Ano ba ang ibig sabihin ng communication skills po, Ma'am Sheila? Yes. Thank you, Miss Annie. So, tama yung nasabi mo. Paano mo maitatawid yung mensahe mo? That's the bottom line. So, therefore, communication skills, hindi lang ito yung basta marunong kang magsalita o basta marunong kang sumagot. How do you connect with the other person and establish rapport in a manner na pakikinggan ka? Kasi malakas nga yung boses mo, tama nga yung pronunciation mo, impressive nga yung accent mo, eh wala namang gustong makipag-usap sa'yo. So it's our ability to speak or to communicate clearly and confidently while applying empathy and diplomacy. So that's what we teach at TalkShop, what real communication means. Bottom line, it's about connection, hindi lang transfer ng information. Or primarily, it's really the exchange of understanding and mutual respect. Connection, not only communication, di ba? Oh, yan ang binabanggit ni Ma'am Viesca dito sa ating pinag-uusapan, Miss Jackie. Alam ko, ikaw din, ang dami mong itatanong. Sige,
Go na, Miss Jackie, sa mga tanong niyo po. Thank you po, Miss Annie. And syempre, since magaling po siya, ay ginest po natin agad-agad. Ayan po. Ngayon po, Miss Sheila, no, ano naman po ang mga dahilan? Bakit mahalaga na matutunan ang communication skills, lalong-lalo na po sa professional world po natin? Yes. Well, it's crucial, Miss Annie, kasi alam naman natin, yung lagi natin naririnig, content is king, but packaging is queen. Yung packaging is our ability to align the message with the expectations of the recipient. So whether it's in written or spoken form. For instance, sa work setting, kahit gaano kang kagaling, kung hindi ka marunong makipag-communicate, it's very difficult to progress professionally and personally. Kasi, whether we like it or not, talagang communication is key to leadership, teamwork, kahit customer service, kahit gaano kang kaalam or kahit gaano kang karunong, if you cannot convey the message in a manner that is right for the organization, for the industry, and for the client you are dealing with, then araw-araw, it's going to be a struggle. Opo, oo na naman, Miss Jackie. Magiging struggle mo ito sa araw-araw. So, puntahan natin, ma'am. Pag pinag-usapan yung communications, ano yung mga uri po ng communication skills? Well, communication skills, for instance, sa talk shop, Miss Annie, we're often asked to conduct trainings in technical writing, public speaking, confidence building, assertive communication. Ang usual situation is that most people we train already know what they're going to say. Pero the challenge is how to start, how to continue, and how to end. So, sequencing of the message. Paano mo i-convey na may connection. And that will definitely cover both the verbal, kung ano yung gagamitin mo mga wordings mo, yung phrases, up to what point ka pwede mag-incorporate ng mga jargon, and then of course yung body language. So yung mga non-verbals, including facial expression, yung pananamit mo, yung pagkilos mo, how you carry yourself with credibility and professionalism. So yun yung mga klase or uri ng communication skills that we normally address at Talk Shop. And the good thing is, as you improve in one style or one area of communication, nadadala na yung iba. Kasi may integration naman eh. Hindi pwedeng gumaling ka sa pagsasalita tapos naiiwan yung pagsusulat mo. Because most principles, most strategies in writing apply to speaking and then vice versa. And kahit tonality, Miss Jackie, yung tono ng pagsasalita mo, ganun din ang i-consider mo when you're writing. You may have the right message, pero kung iba yung tono, iba rin yung dating. Sa'yo, tama ka, pero iba naman yung dating dun sa kliyente mo, mali ka pa rin. Okay, yan, Miss Jackie. Yan talaga, kailangan talaga natatawid mo ng tama. Okay, okay. Naggagawa mo ng tama. Pati sa kilos, ano po. Magaling ka magsalita, pero hindi mo naman carry. Ayan, o sige. O sige, Miss Jackie, ano naman ang gusto mong itanong pa? Go, please. Thank you. Yes. Tama po kayo, Miss Annie. Magaling makinig rin si Miss Annie. Ayan. Miss Sheila, ano naman po yung core elements ng effective communication? Yan, pag-usapan po natin yan, Miss Sheila. Alright. So, if you are going to narrow it down, I would say, kailangan there's clarity. Meaning, hindi mawiwindang yung kausap mo. You will enlighten the other person. When you give information, hindi siya mas nalilito pagkatapos ng discussion nyo. So, therefore, the message has to be as clear to you when you are preparing and then when you are talking about it. So, practice is key in this consideration. The other one is empathy. So, hindi lang kaya mong isiwalat ang nararamdaman mo. Kailangan kaya mo ring intindihin kung ano yung mararamdaman ng taong tatanggap ng mensahe mo, whether it's in spoken or written form. So, empathy, naiisip mo ba kung ano yung magiging effect nito
pag natanggap nung kliyente mo yung letter or pag natanggap nitong taong to yung sinasabi mo. And so therefore, make the necessary adjustments. And then, of course, yung purpose mo. Hindi lang mema, hindi lang para may mai-add ka. It has to be meaningful and productive because all of us don't have the time of day para makipag-usap ng matagalan o kahit nga sandali lang eh. Gusto natin may kasunod agad. So you have to make sure that you are purposive. Ano yung results na tina-target mo at the end of this discussion or at the end of this email? Ano yung gusto mong makuha sa sitwasyon? Ano yung gusto mong maiparating sa tao? And that purpose is something that should be clear to you, not while you're writing, not while you're talking, but before you even start the engagement. And all throughout, ang power tool mo is your ability to think. Mag-isip ka ng tama. Think intelligently. Paano mo gagawin yan? Makinig ng mabuti. So, a lot of times, we are drawn to the notion na, okay lang, magaling magsalita. Pero ang pinakamagandang gawin mo is i-enhance mo yung ability mo to listen. Because when you listen well, you can respond intelligently. Listen well for you to respond intelligently. Yan ang binabanggit ni Ma'am Miss Sheila. Annie. Ayan, okay. Yan. Gaya ni Miss Annie. Yung sinasabi ko nga, nakikinig ng mabuti. Alam mo, Yes, ano na tayo, senior na tayo ha, nakakalimot na tayo. Okay. Miss Yaki, ito na susunod ko itatanong kay Ma'am Sheila. Paano ba natututunan ang pagiging good communicator? And or how can we improve our communication skills po? Yan, so definitely, communication, ang galing naman niya. Talented siya. Pero communication is a skill. Pwedeng matutunan ito. Kahit sino, pwedeng gumaling when it comes to communicating well. So therefore, ang unang step mo is self-awareness. Ano ba yung kailangan mong i-adjust? Ano yung kailangan mong baguhin? So the other company that I am affiliated with is Housing Interactive. We handle a lot of personnel in sales, yung mga brokers. Talagang kailangan mo makipag-usap sa tao kahit introvert ka. And then, the more you do it, the better you get at it. Siyempre, sa umpisa, mahirap pa. It's harder to forgive ourselves and to forgive others, especially pag may mali kang nasabi. Pero get over it. Ang importante, alam mo kung ano yung pwede mong baguhin. And so therefore, wag kang mag-aatubilin at tumanggap ng feedback from the right people para mas makilala mo ang sarili mo based on how others perceive you, and then ma-adjust mo the way you talk, the way you listen, the way you respond. Then, practice with simple conversations. Hindi sa umpisa pa lang, napaka-complicated na, baka ma-traumatize ka. So, start with baby steps, especially if you're the type of person who's usually a fly on the wall. Ibang mas okay sa'yo yung nakikinig. Kailangan mo makipag-usap eh. So, start with not only easy conversations, but with people who are light, you are not intimidated by, para maiusad mo. And then, challenge yourself on a regular basis. The more challenging the conversation, the better it is for you kasi you get to stretch. Okay, ganda naman itong binabanggit ni Ma'am Sheila. Sabi niya, get feedback daw from the right people. Ano po ang ibig sabihin nito kung halimbawa mayroon tao na talaga from the start ay ang tingin naman sa iyo rivals eh. So ibig sabihin you will not get feedback from them. Mas maganda doon sa mga right people, meaning to say friend o kaya yung mga mahal mo sa buhay. Anong ibig sabihin nito? Quickly lang po, Ma'am Sheila. Thank you po. Tama nga si Miss Jackie, ang galing makinig ni Miss Annie. Proven na to. Yeah. Kasi saktong-sakto yung mga tanong. When I say get feedback from when you get feedback from the right people, they're not necessarily the people who like you, who you like. Kasi minsan nga hindi mo nakukuha yung
yung tamang feedback. Kailangan mo once in a while yung devil's advocate. But then, if you're getting feedback that hindi na natin tinatawag na negative, basta it's coming from the right person, constructive yan. You have to discern naman. Hindi mo kailangan personalin lahat. Lalo na kung medyo balat sibuyas ka at the moment na nabigay sa iyo yung feedback, o i-discern mo bakit ba binigay yun, and then why did that person go out of his or her way para makapagbigay ng comments sa iyo. And then, once you get past that, makikita mo kasi ganito pala yung perception nila. May kailangan akong i-adjust, or kung wala naman, edi get over it. Pero hindi lahat ng umaayon sa iyo makakapagbigay ng magandang feedback. That's a simple truth. Minsan dun sa mga taong iba yung opinion, natututo ka. That's where you have the opportunity to grow. Lakas ng loob lang, tibayan mo lang ang kalooban mo. Kasi hindi lahat ng maririnig mo sang-ayon sa gusto mong marinig. Ganda ng binanggit ni Coach Sheila, Miss Jackie. O, kita mo? Ang palakas ng loob to, ha? O, maraming salamat. Miss Jackie, habol pa tayo ng mga ilang katanungan. Go ahead po. Thank you. Yes po. Thank you, Ms. Annie. Ms. Sheila, curious lang po ako kung may mga tumakbo, mga candidates na nag-training po sa inyo bago po sila tumakbo nitong election. At kung meron man o hindi, diba, ano naman po ang advice nyo regarding how to improve your communication skills? Kasi madami po sa kanila, magaling magsalita pero puro motherhood statements at ganyan. So ano po yung advice sa darating na election na 2028 para naman po sa kanila? Para mas maintindihan ng ating mga kababayan. Ms. Sheila. What's empowering, Miss Jackie, is that yung mga nagpa-train sa akin na tumakbo, pina-train din nila yung mga tao nila. So that to me says a lot about the person who values learning. Yes. Hindi lang sila, hinihila nila paangat yung mga tao nila. And then to those who are getting coached or mentored in talking, it's not that you don't know or you are starting from scratch. As a matter of fact, when there's a coach, inaangat niya yung maganda na sa'yo. And then, in the process, na-address kung ano yung mga weak points. So, in order to get better at communicating, kilalanin mo talaga kung ano yung style mo, ano yung tonality mo. Because you cannot suddenly sound like another person. And the listeners, the voters, the audience will recognize right away yung lack of authenticity, because the best style ultimately is your authentic style. And then once you've identified that, you adjust according to the considerations of the target audience at kung ano rin yung nire-represent mo. Siguro, every time you speak, you have to visualize what you're communicating para nandun ka where the message is happening. Hindi yung basta ka na lang nagli-lip service o motherhood statement kung saan mo nahila yung message na yun. You're able to speak from the heart. And by speaking from the heart, hindi naman yung umiiyak ka, hindi naman yung nagdadrama-drama ka. It simply means that you recognize na every time you speak, you are part of the message. Kaya, klaro yung pananalita mo, klaro yung pagkaka-deliver mo, and you are one with the message that you're communicating para may integrity through and through. Ganda, yan. Ganda. Yung pala yan. Yes. So, Miss Annie, hindi na namin kayo tatanungin kung sino yung mga kandidato na nag-aral sa inyo. Nag-train sa inyo po. Ayan, secret na lang natin yan. Yes po. At hindi ko rin tatanungin kung nanalo ba sila o hindi. Hindi na namin tatanungin. Opo, ayan. Kasi may binanggit si Coach Sheila. Every time you speak, you visualize. So, ibig sabihin, dapat na-visualize mo, nagsasalita ka, na-visualize mo ito, ibig sabihin, may kaakibat na gawa, and then, speak. Anong sinasabi nyo? Magsalita kayo na galing sa puso. So, kapag ganyan, ibig sabihin, mararamdaman mo yung sincerity, di ba po? Na nagsasalita. Okay. Ma'am Sheila, quickly, para dun sa mga gusto maging best communicator,
matutunan nila yung mga skills. Ano yung mga dapat nilang tandaan? Go ahead, please. Thank you. So thank you, Miss Annie and Miss Jackie. So to the listeners, pag-aralan natin makinig ng mabuti so we can respond intelligently with clarity, with empathy, and with purpose. On point tayo whenever we communicate. And to those who want to explore more on how to become a better communicator and leader, please check out the courses that we're offering at TalkShop. So we offer this to individuals and companies. We've been in the business for over 20 years, pioneering communication and leadership training. And for government agencies, our programs are CSC accredited. And then for those who want to explore other avenues to become, to excel in communication. So, syempre, the field of customer service. And mag-apply kayo dun sa mga organizations of value. So, kung may opening sa UNTV, go! And then, I would encourage you to get into companies that will allow you to be in frontline functions, meaning may engagement talaga kayo sa mga customers. So Housing Interactive is one of them. Whether you want to train in real estate or marketing, anything that has to do with customer service or selling, get out there, explore, tapos keep developing yourself kasi doon mo lang makikita kung ano pa yung kailangan mo i-adjust at anong intervention ang kailangan mo. Whether it's in the form of formal training, like what we're offering, or coaching from trusted mentors or your choice coach. Well said, Miss Jackie. Sa susunod ulit lagi natin pagpupursigihan na kausapin si Ma'am Sheila at maging panauhin natin dito lagi. Ayan, okay? Miss Jackie, pasalamatan na natin siya because lagi siyang available para ma-interview dito sa Serbisyong Bayanihan. Yes po, thank you po Ms. Annie at tayo po ay mapalad na nakasama po natin muli ang ating panauhin after a short time. Talagang very interesting lahat ng sinasabi niya. She speaks well. Talagang naintindihan natin, Ms. Annie. Hindi yung magaling lang siya at maganda. Pero meron po tayong take home, So tayo po ay nagpapasalamat sa Corporate Protocol and Communication Specialist, CEO po ng TalkShop and COO po ng Housing Interactive. Of course, we'd like to thank again Ms. Sheila Viesca. Salamat po sa Diyos. Maraming salamat po, Ms. Jackie, Ms. Annie. Thank you po. See you again sa MSD. Salamat po. Maraming salamat po. At syempre, Miss Jackie, yung ating masipag na coordinator dyan ay walang iba kundi ang ating magaling na poster, Miss Dina Sanchez. Thank you, Miss D. Maraming salamat, Miss Dina Sanchez. Maraming salamat po. Mga kasambahay, again, quick break. After that, magbabalik agad ng Serbisyong Bayanihan. Abangan sa Police at Your Service. Tampok ngayong Saturday night ang tanggapan ng pambansang pulisya na nag-iimbestiga sa mga tiwaling pulis, ang PNP Internal Affairs Service, at ang tanggapan naman ng PNP na nagtatanggol sa mga kinakaharap na kasong legal ng ating mga pulis, ang PNP Legal Service. Ang lahat ng yan sa Police at Your Service. Mga kapwa-abogado at kasangbahay, may bago tayong usapan. Mapapanood na ang Huntahang Legal sa bago nitong time slot tuwing Biyernes alas 8:30 ng umaga. Pareho pa ring makabuluhang talakayan tungkol sa batas at katarungan. Bagong araw, parehong legal. Huntahang Legal. Halina't makipaghuntahan, Huntahang Legal.
Welcome back muli mga kasambahay. Isang kababayan naman natin ang agad nating natulungan ngayong araw sa kanyang suliranin sa linya ng kanyang tubig. Mas Jackie, alamin natin ang detalye dito lamang yan sa Bayanihan Update. Tumaas po ang water bill nila Mrs. Esera Libradilla ng Batasan Hills, Quezon City, malayo sa normal monthly billing po nila. Pinagbigay alam nila ito sa Maynilad at sinabihan silang magpapadala ng inspector pero wala naman pong pumunta. At ngayong araw, sa pakikipag-ugnayan ng Action Center na inspection na ang Maynilad, ng Maynilad kung bakit tumaas ang kanilang water bill. At ito po ay dahil po sa leakage o tagas. Sa pagkakataong ito ay ating pakinggan ang ipinaabot na pasasalamat ni Mrs. Esera Libradilla. Ako po si Esther Libradilla, 55 years old, nakatira dito sa Batasan Hills, Quezon City. Pumunta po sa Maynilad para po idulog po yung bill ko na nagulat ako na ang binabayaran ko lang po monthly ay 682. Ngayon, nung March, hindi po ako nadala ng bill. Kaya po ang ginawa ko, inantay ko na lang na may dumating sa akin sa pangalawang bill. Kaya nagulat ako ngayong pangalawang bill ko, 2,931. Kaya nung Martes po, pumunta ako ng Maynilad para po tanungin sa kanila bakit ganun kalaki yung bill ko. Ang sabi po sa akin doon, pupuntahan po ako ng inspector nung Wednesday, May 14. Hindi naman po sila pumunta hanggang hapon. Kaya po ngayon pong araw na to, dumulog po ako sa serbisyong bayanihan para po ilapit. Salamat naman po sa kanila at natulungan po nila ako na ilapit. At mabilis naman pong napuntahan ako ng inspector po ng Maynilad ngayon at nalaman ko po na kaya po pala ganun kataas yung bill ko dahil meron pong leak yung metro ng tubig namin. Nagpapasalamat din po ako sa serbisyong bayanihan dahil natulungan po nila ako na mabilis pong naaksyonan yung sa metro ko. Nag-aalala po nga ako dun sa bill ko dahil bigla po ako. Sa ganun pa man, hihingi po ako ng pasensya sa Maynila dahil ganun po ang nangyari. Pero salamat po ng marami at nanagan po yung pag-iisip ko sa bill ko. Maraming salamat po sa serbisyong bayanihan sa lahat po ng staff. Salamat po. Okay. Problema sa tubig, problema sa kung ano man mga kasambahay, at kung kayang aksyonan, ay aaksyonan po. Dito kasi sa puntong ito, Miss Jackie, ang pinoproblema niya ay last day na po. Yung bill namin ay mayroon daw disconnection. May disconnection na. Nagpupunta naman po kami sa kanila. Sinasabi nila na pupuntahan. Hindi naman po napuntahan. Baka naman po wala akong magamit na tubig kasi puputulin na nila. Sa madaling salita, nagtaka siya. 600 pesos yung kanyang bill. Sa madaling salita, nagpapasalamat naman po tayo dahil sa mabilis na pagdugon ng Maynilad. Ano po? Maraming salamat, Ma'am Madel. Thank you so much. Quickly, yan, na-connect niyo po kami. At nalutas natin ito, natuntun natin yung idinulog ng isa sa mga kababayan natin dito po sa Serbisyong Bayanihan. May statement yung Maynilad dito, Miss Jackie. Sige nga, Miss Jackie, tingnan natin. Yes. Para at least mabigyan naman natin ng daan kung ano po yung binabanggit nila dito. Go please, Miss Jackie. Yes, thank you. May statement ka po, galing po sa Maynilad. Doon po sa concern ni Miss Esera noong May 15, 2025. Ang sabi po nila, we acknowledge the concern raised by Miss Esera regarding her recent water bill and would like to assure her that we are actively addressing the matter. The customer's daughter, Miss Esther Libradilla, first filed a complaint on April 8, 2025, questioning the amount of their April bill. Our investigation on April 14 confirmed that the billing was based on an actual reading of their water meter and no leak after the meter was observed at the time. These findings were explained and accepted by Ms. Libradilla. On May 13, another complaint was filed regarding their latest bill. A site visit and meter inspection were conducted on May 15 in the presence of Ms. Libradilla. It was found that the current reading of the meter
matches our recorded reading from May 9, confirming the accuracy of the billing. During the visit, we also noted two contributing factors to the higher charges. One, there was an increase in water consumption starting in April and May, which led to a higher bill because water charges increase as usage goes up based on our approved rate structure. Pangalawa po, a possible leak after the meter was observed. Even when water fixtures were turned on, the meter continued to register flow and the valve after the meter appeared to be defective. This may have contributed to the increased consumption. We advise the customer to have the suspected internal leak immediately checked and repaired by a licensed plumber to avoid further increases in their future bills. Our staff explained these findings to Ms. Libradilla, and she acknowledged the explanation. The total amount of 2,931.04 covers the billing for April and May. We also provided her with options for viewing their bills and checking their balance moving forward. Maynilad remains committed to helping our customers understand their bills and ensuring timely and transparent communication. Maraming salamat po. Thank you very much, Maynilad. Maraming salamat, Mama Del, sa mabilis niyo pong tugon dito po sa problema ng ating kababayan. Yung inyong Maynilad consumers. Ayan. Thank you very much po. Maraming salamat. 4:57 na. Tuloy tayo sa ating paglilingkod bayan. Dito pa rin po sa Serbisyong Bayanihan. Okay. Miss Jackie, dun sa mga kababayan natin, tomorrow is Friday. Di ba po? Friday. Yun. Paalala natin dun sa ating mga kababayan. Pag Friday po, yung MCGI Charity Center, yung mga ino-offer po dyan na yung check-up para dun sa ating mga kababayan. Tandaan nyo po yan, yung oras na kung ano oras kayo pupunta ay napaka-importante po niyan para at least makapunta kayo bago doon sa pinaka anong tawag dito? Time ng registration. Ayan, di ba, Miss Jackie? May time po kasi ng registration dyan. Sana makahabol po kayo kasi napakaraming tao talaga, Miss Jackie. Every time, pag dumarating po ang araw ng Biyernes kasi napakarami tayo yung mga kababayan na talaga naman, aga pa, ay nagkukumahog na para makauna sila sa pila, Miss Jackie. Yes po, tama po yun. Ang registration po ay alas 5 po ng umaga hanggang alas 9 po ng umaga. Minsan po, Miss Annie, alas 3 pa lang po. May pumipila na po. Pero tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng palaging pumupunta doon at sinasabi rin po sa nila doon sa kanilang mga kaibigan o kamag-anak na pwede rin po sila mag-avail ng mga libreng serbisyo doon po sa ating MCGI Charity Center tuwing araw po ng Biyernes. Thank you very much, Miss Jackie. Samantala, patuloy po na nagbibigay ng tulong. Ayan, ang Capital Medical Center. Anong tulong ito? Imagine, 55% ang diskwento on CBC and urinalysis for those availing services under the OBGYN department. True Complete Blood Count, tandaan nyo po, or CBC, maaaring malaman ang iba't ibang sakit, and through urinalysis naman, maaaring mo maagang malaman kung may problema ka sa iyong bato. O, kita mo na yan, 50% ng diskwento. O, malalaman mo kung ano yung problema ng bato nyo. O, Miss Jackie, ano pa? Ano pang pwede natin ipagbigay alam sa ating mga kababayan? Go po, please. Yes, thank you po, Miss Annie. Kaya naman po, sa mga mothers or expectant mothers, isama nyo na po sa inyong OB check-up ang pagpapa-CBC test at urinalysis. Dahil bukod po sa malaki na ang discount, beneficial pa rin ito to detect early diseases, lalong-lalo na sa ating mga buntis. And to avail of this, please scan the QR code na makikita po sa inyong mga screens. Fill out the form and present your confirmation message at the central registration area to avail of the discount. This special promo runs from May 7 hanggang May 31, 2025. And for other services of Capital Medical Center, bisitahin lamang po ang kanilang Facebook page, www.facebook.com/capitalmedical.
Ayan po, expectant mothers, Miss Annie, hindi na po yan pwede sa atin kasi sarado na po ang ating restaurant. Okay. So, napaghahalata talaga yung edad. O, sige. Mga kasambahay. Thank you very much. Nagiging makatotohanan ka lang naman, Miss Jackie. Ayan. Okay. At this point, tuloy tayo sa ating paglilingkod bayan. Jill, ano na susunod natin? Pagkakaaluban ng tulong. Okay. But waiting for that, habang inaantabayanan yan, I'd like to congratulate. Ayan. Congratulate ko lang yung aking friend, yung aking kababata, yung aking kasama, yung aming kaibigan, family friend. And Miss Jackie, yung kanyang wife, si Mayor Evangeline Canyaveral Arandia. Ang mayor po ng Piuduran, ito po yung lovely wife ng dating mayor na si Alan Arandia. Maraming na hapon sa inyo, Tabe. Congratulations, Mayor. Saan po, Miss? Saan po? Congratulations po. Saan po yan, Piuduran Albay. Piuduran Albay. Sa Albay to, Miss Jackie. Piuduran Albay. Opo. Ayan. Congratulations po. Yeah. Congratulations po. Maraming salamat. Okay. And sa mga may nais na iparating sa Serbisyong Bayanihan, narito po ang numero na maaaring niyong tawagan o padalhan ng mensahe. Office hours lang po from 8 o'clock in the morning until 5 p.m. Monday to Friday po yan. Huwag niyong kalilimutan. Ang UNTV Action Center mobile number po ay 0906-438-5597. At syempre, UNTV Action Center landline 8396-8688 local 3102. At narito naman po ang UNTV News and Rescue 24/7 mobile number. Siyempre, meron silang 0930-987-3735. Miss Jackie? Thank you, Miss Annie. And for you to be updated, mga kasambahay, manatili pong nakatutok sa Serbisyong Bayanihan. Mula alas 4 po ng hapon hanggang alas 5:30 every weekday po yan. Ito po ay simulcast over UNTV Channel 37 at sa Radyo La Verdad 13:50. And if you've missed our live programs, maaari niyo pong balikan ang aming episodes sa aming official Facebook page. Please search Serbisyong Bayanihan sa search box. Pwede rin po sa YouTube channel ng UNTV News and Rescue. Please search UNTV News and Rescue sa YouTube search box. Miss Annie? Thank you very much, Miss Jackie. Ito yung sinasabi natin, mga kasambahay. Pag araw ng Biyernes, regular po, tuwing araw ng Biyernes, ang mga sumusunod na libreng medical, optical, and dental services sa MCGI Charity Center. Mayroon po dyan medical adult consultation, mayroon po dyan pediatric consultation, mayroon pong optical consultation with free reading glasses, mayroon ENT consultation, may dental check-up and extraction. Tandaan, lahat po ng ito ay libre. At ang registration po ay nagsisimula mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, Miss Jackie. Yes, thank you, Ms. Annie. At tuwing araw naman din po ng Biyernes sa MCGI Clinic, tayo po ay may libreng cataract and pterygium screening. Kung may napapansin kayong parang namumuti sa inyong paningin na tila katarata, o kaya naman may napapansin parang mamula-mulang laman sa corner po ng inyong mata na maaring pterygium na, magtungo po agad sa MCGI Clinic tuwing araw po ng Biyernes. Bukas po yan. Ito ay matatagpuan sa number 141 E. Rodriguez Avenue sa Marikina City. Huwag balewalain, mga kasangbahay, ang katarata at ang pterygium upang maiwasan po ang mas malalang kondisyon gaya po ng pagkabulag. Yan po, Ms. Annie. Libre po yan, sinasabi natin. Ano po? Libre. Ibig sabihin, baka mamaya mayroon kayong mababang kasalamuha o kaya marinig ninyo o kaya may mag-text at sinasabi, mayroon po kayong dapat na bayaran o kaya may processing fee, mga tipong ganyan. O kaya naman, dapat po, tumawag po kayo doon. Nawala na po ako ng loadan nyo na po ako, ha? Kasi ako po ang nagko-coordinate sa inyo. Pag may mga ganyan, ha? Ipagbigay alam nyo dito po sa Serbisyong Bayanihan. Kasi mula sa poll, mula po, nag-umpisa tayo dito, ha?
kayo din po nakakarinig dito sa mga anunsyo na ginagawa po sa Serbisyong Bayanihan at iba pang mga programa na ang mga serbisyo dito ay libre, mga kasambahay. Ala pong bayad. Ayan, Miss Jackie, liliniwanag natin. Kasi nagkalat naman yung mga scammer, di ba, Miss Jackie? Pwede sila mag-take advantage. Ano po, kaya kayo po ay binabalaan po namin. Mulat sa poll, ang serbisyo ng UNTV sa panguna po ni Kuya Daniel Rason ay ala pong bayad yan. Ha? Libre po yan, Miss Jackie. Ina-emphasize natin yan, nire-reiterate natin yan, Miss Jackie. Yes po, tama po yan, Miss Annie. Minsan rin po, yung iba nagsosolicit, sinasabi po, baka meron kayong, baka gusto nyong magbahagi or magbigay ng konting palugi, konting pera, ganyan, open naman po, ganyan, Miss Annie. Madami pong sinasabi na kung ano-ano. Pero talagang ito po ay libre. Wala talagang babayaran. And hindi lang po yan. Habang kayo po ay nag-iintay, meron pong libreng pagkain na ibibigay sa inyo. At minsan hindi nyo nauupos, pwede nyo rin ibaon pa uwi. Kasi pag nagbibigay ng pagkain, hindi lang poonte, madami. At Miss Annie, pag ako ay nabigyan, ay nauubos ko lahat-lahat. Masarap po ang pagluto ng mga kapatid. Thank you very much, Miss Jackie. Ayan, natatawa ako kay Miss Jackie sa experience niya po yan. Miss Annie, ang laki-laki ng chicken. Okay. Opo, maraming salamat. Ang sarap. Doon sa ating mga kababayan, ready na po tayo. Matulog kayo na maaga para makagising kayo na maaga para makapunta po kayo dyan. Ano pa? Para makapunta kayo dyan at ma-avail nyo yung mga yan. Ay nako, napakahirap talaga, Miss Jackie. Di ba yung kwento ng ating mga humihingi ng tulong na kung wala kang 2,000 ay mahirapan ka kasi mamamansahe ka. Pagkatapos, magbabayad ka sa bunot. Pagkatapos naman, pag nabunutan ka naman, hindi naman pwedeng bunot lang. Bibili ka ng gamot. Pagkatapos ng pagbili mo ng gamot, nabunutan ka na, maglalakad kayo, mauuhaw ka, gagastos ka talaga sa pagkain. Yan hindi na po. Ayan. Kasi pag nandiyan na po kayo. Miss Annie. Di ba, Miss Jackie? Libre na yung pagkain. Yes po. Yes po, at Miss Annie, gusto ko rin na pasalamatan lahat po ng mga nurse, lahat po ng doktor, lahat po ng mga kapatid na nandun po sila ng libre, no? Wala pong bayad sa kanila, walang talent fee. Katulad ni Dr. Michael Veracruz, salamat po sa inyo, Dr. Michael Veracruz. Pag nandito po siya sa Pilipinas, siya po ay sumasali dyan maagang-maaga tuwing araw po ng Biyernes. At sa lahat ng iba, kasi open naman po ito, Miss Annie, malinis po ang ospital at saka Miss Annie, mababait po ang mga tao, hindi po masusungit. Yan po. Thank you very much. Maraming salamat, Miss Jackie. It's already 5:08 ng hapon. At moving on, paano kung palpak ang inyong internet connection at hindi inaksyonan ng internet provider bagkus na niningil pa? Pero bago ang kasagutang legal ukol dyan, tunghayan muna natin ang pagsasadulang handog ng MCGI Panay Island Production Team na pinamagatang Payment for Poor Service. Dito lamang yan sa Law Profile. Ano ba yan? Wala na namang signal. Pasensya na po, sir. As of now, ay naayos namin ang network issue sa inyong area. Yan din yung sabi niyo last week. Hindi naman naayos. Tagal talaga maayos ng internet dito. Wala tayong magawa sa trabaho, school. At sinisingil pa tayo ng buo, kahit ganito kabulok ang kanilang serbisyo. Kailangan na nating aksyonan to ng magkakasama para naman malaman nila na ang dami na nating nahihirapan dito. Bakit ganun? Hindi na nga humaayos ang serbisyo eh. Ang laki pa ng charge na hinihingi nyo.
we demand compensation for the poor service. Naiintindihan namin kayo, sir, kumalma kayo. Meron lang talagang technical difficulties na hindi agad marisolba. Bigyan niyo muna kami ng oras at araw para ayusin ito. Pero ang tagal ng problema nito. Halos mag-iisang buwan na. Ang kailangan namin ay tamang adjustment sa bill namin. Siguraduhin nyo lang na maayos nyo na ito. Dahil pag nagtagal na naman ang problemang ito, ay irereklamo na namin kayo sa mga otoridad. Yes, Miss Jackie? Ang senaryong legal na yan ay base po sa katanungan ni Alan. Ang sabi po niya, no, sa aming apartment complex, kami ay may problema sa aming internet service provider. Madalas ang pagkakaroon ng signal issues at intermittent connection. Ngunit kahit na maraming beses na kaming nagreklamo, hindi pa rin ito naaayos ng kumpanya. Ang huling nangyari, sinisingil kami ng malaking halaga sa kabila ng kakulangan ng serbisyo. Ano ang mga legal na hakbang na maaari naming gawin upang makuha ang tamang serbisyo o refund? At upang sagutin niya, narito po ang ating panauhing abogado. Mula po sa Zoom, ang ating laging handa, exercising lawyer mula po sa MCGI Law Center, Attorney Noel Valerio. Magandang hapon din sa inyo. Yes, magandang hapon po. Kumusta po kayo? Ngayon lang tayo nagkita. Nagpapasalamat ako sa lahat. Kasi nandito ako ngayon sa office ni Mayor Ed Custodio kasi nanalo siya. Kinuha rin tayong abogado. Papasalamat sa mga kapatid kasi ang laki ng tulong nila sa atin. Maraming salamat. Attorney, Mayor Custodio is from what province? Sa General Mariano Alvarez sa Cavite po. Mga taga Cavite, magandang hapon po sa inyo. Cavite. Ayan, Mayor. Hello Ayan, po. Mayor, congratulations po, Mayor Custodio. Actually, kasama ko siya ngayon. Gusto magpakita Okay. Mayor, congratulations, Mayor. Thank you. Hello po. Bata pa pala si Mayor. Ayan, okay. Bata pa, guwapo pa. Hello po, Mayor. Congratulations. Congratulations po. Personally. Opo, ayan. Hiramin muna namin si Attorney Noel. Ano po? Balikan natin yung question. I don't know si Mayor Custodio kung marami rin mga lugar na medyo mahina yung kanyang internet connection dyan. Now, Attorney, doon sa nagbanggit kanina, payment for poor service. Okay. Kung hindi maganda yung serbisyo, paano yan? Pwede ka bang magsabi, I will not pay you kasi hindi kami satisfied sa service mo? Yes, una sa lahat, obligasyon ho ng may-ari ng company ho yan. Nangyari po sa atin ho yan. Nangyari sa Project 4. Itong ayaw ko nang sabihin kung anong company ho to. Mahina yung serbisyo. Pinapakat ko. Nung pinakat ko, sabi nila, punta ka sa office. Pumunta ako sa office nila. On the same day, kinabit kagad. So, ang pinakamaganda ho rito, mag-personal na pumunta sa opisina nila. At kung ayaw, with the complaint sa national, sa government agency, alam ko dito sa NTC ho yan eh. Sila po yung in charge ho dyan, saka sa information office. Kung wala pa rin, pwede rin tumawag sa 888 dito sa national government. At kagad, katulad ng nangyari sa akin, kagad, wala pang isang araw, binalik kagad. Kasi obligasyon ho nila yan. Kung hindi, pwede ka mag-charge ng damages. Kasi lalo na noon, maalala nyo, lahat ng school, lahat ng hearing, kailangan through video conferencing. Pag mahina ang internet, naku po, i-absent ka ng school. Sa amin din, kinokontempt kami mga lawyer pag hindi kami naka-attend. Pero ang dahilan, lalo na ang dahilan mahina internet, napapagbigyan naman. So, importante na ngayon dahil tayo nasa internet world. Importante na ho ngayon na kailangan mabilis ang serbisyo dahil hindi naman tayo nagkukulang sa bayad. Ang ganda ng sinabi ni Attorney,
Kita mo, pinuntahan niya yung opisina. O sige, nakabit ka agad. O sige, Miss Jackie, yun pala yun. Miss Jackie, sige, alam ko may dagdag kang katanungan kay Attorney Noel. Go ahead, please. Thank you. Thank you po. Attorney Noel, pwede naman rin po bang humingi ng refund? May pag-asa bang makuha po yung refund dun sa mga nakaraang buwan na masama naman po ang signal at ng service po? Yes, hindi lang refund ho ang makukolekta natin. Pwede kayong mag-charge ng damages. Kung maipuprove nyo na dahil sa poor services ay hindi nyo na yung mga kontrata nyo, yung mga negotiation nyo hindi natuloy. So pwede ka mag-charge ng damages. Pero kadalasan yan that would require court litigation. So kung insofar as refund is concerned po, pwede ho. Pero kung gusto mong i-charge sila ng damages po, pwede rin ho. Pero dadaan po ng proseso, kailangan mo file ng kaso sa korte po. Attorney, in order not to file a case anymore, pwede ba ito ipanawagan doon sa mga nanalong kandidato? Can you check this? Can you study this? Na baka pwede kayo mag-akda ng batas, para at least mapanagot naman yung mga internet provider para maging efficient yung kanilang service sa ating mga mamamayan, Attorney? Yes, actually, hindi na kailangan ng batas ho dyan. Siguro kailangan kailangan lang ng implementation. Meron ho tayong batas na kapag mali, mahina at kulang ang serbisyo, pwede mag-refund. Kaya lang, ang problema ngayon, hindi ganun ka-specific. So siguro pinakamaganda yung ating mga local governments, yung ating governments, gumawa na lang na implementing orders. Kasi may batas naman ho tayo na nagsasabi na pwede mag-refund sa mga serbisyong mali, kulang at may problema. So, yung implementation na lang ho. Kumbaga ang tawag doon, IRR, Implementing Rules and Regulations. I see. So wala pa palang IRR. Importante yan, Miss Jackie. So this is the first time na narinig ko yan kay Attorney Noel. Thank you. Napaka-helpful yung insights na binigay niyo sa amin ngayon para at least mayroon tayo, Miss Jackie, na mauukil-kil yung mga internet provider para natin masabi yung ganyan. Okay, Miss Jackie, mayroon ka pa bang idadagdag? I hope si Mayor Custodio dyan ay naghahanda na rin siya na mga programa niya para dun sa kanyang mga constituents. Thank you so much, Mayor. And of course, thank you, Attorney Noel Valerio, na ipakita mo ang walag mo si Mayor. Thank you so much. Maraming salamat. Serbisyo ang pinag-uusapan natin dito, lalong-lalo na yung tungkol doon sa mga LGUs. Nako, sila Miss Jackie ang palaging kasama ng mga constituents ng mga mamamayan. Madali silang mapuntahan ng mga mamamayan. Kaya kailangan talaga na itong tungkol dito sa internet, malaman din nila, Miss Jackie, para at least masisiyahan yung ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga may trabaho dun lang sa loob ng bahay. Okay, Miss Jackie, dagdag ka pa ng tanong. We have remaining 1 minute. Go ahead, please. Thank you. Okay na po, Miss Annie. Gusto ko lang magpasalamat kay Mayor Custodio. Sana handa na po tayo maging servant leader at salamat po sa doon sa paggamit ng inyong office para kay Attorney Noel Valerio para sa ating serbisyo dito sa Serbisyong Bayanihan. So salamat po mula po sa MCGI Law Center. Salamat po, Attorney Noel Valerio. Maraming salamat po. Maraming salamat. Attorney Noel, maraming salamat. At ganoon din sa lahat ng ating mga abogado, paralegal at mga legal staff at sa ating Vice President, Attorney Ruth Soriano. Thank you so much. And legal question reenacted by, saan yan, Miss Jackie? Yes, ang MCGI Panay Island Production Team. Salamat po sa inyong lahat dyan. Meanwhile, Serbisyong Bayanihan would like to thank sa lahat ng mga doktor, mga medical staff sa Soxer General Hospital. Good afternoon po sa inyo. At doon sa mga kababayan natin, kung may mga inquiries po kayo, you may inquire. For inquiries, you may visit their website, sgh.doh.gov.ph. Thank you, Ms. Annie. And Serbisyong Bayanihan would like to thank River Valley Eye Center and Specialty Clinics Incorporated. For inquiries, you may visit their website at rivervalleyecsc.com. Salamat po sa Diyos. Before we end, Miss Jackie, narito muna po ang ilang karunungan mula sa Biblia, mga kasangbahay. Kawikaan 12:21.
walang mangyayaring kapahamakan sa matuwid. Ngunit ang masama ay mapupuno ng kasamaan. Again, Miss Jackie, napakaganda nito. In English, ano naman po ang sinasabi dyan? Thank you, Miss Annie, from Proverbs 12:21. There shall no evil happen to the just, but the wicked shall be filled with mischief. Yan po, Miss Annie. Thank you very much po, mga kasambahay. Yes po, Mami Popsy, thank you for always watching. Kanina nakita po kami. Salamat po sa Diyos all live simply. Seek justice, be humble, and love always. Ingat po. Aliwinawa kay Sis Cathy Javier Gutierrez sa kanyang nanay na pinagpahinga na po. Aliwinawa po. Salamat sa Diyos, mga kasambahay. Hayaan niyo kay aming mapaglingkuran, anuman po ang inyong kulay, anuman ang inyong relihiyon, anuman ang inyong sektor o kalagayan sa buhay. Dahil kami, inyong kabalikat sa buhay, maasahan at tunay. Standby na po kayo. Susunod na po ang ito ang balita with Mr. Jun Soriao. Kasama po si Miss Monica Veralio. Handa na si Miss Hazel. Sa ngalan muli po ni Kuya Daniel Rason. Salamat sa Diyos muli, Kuya. Kasama ko po si Miss Jackie Aquino live via Zoom at Attorney Gancay ko. I'd like to say hi to Manuel Recuenco. Ako po si Annie Rentoy. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Salamat sa Diyos and to God be the glory. Bye, Miss Jackie. Bye, Miss Annie.